Paano mamumuhay ng may anxiety disorder or araw-araw may takot? Ito yung video na yon, no? So lagi kayong makakarinig ng sinasabi, be at the moment, no? Be at the present time. Kasi sinasabi nga, anxiety, future, yung what if, paano ko mamatay ako? Paano ko mag-heart attack ako? Paano ko mag-stroke ako? So, ibig sabihin, sa future pa, hindi pa ngayon. Kasi kung ngayon yun, kung nasa-stroke ka na, tatabingin na yung mukha mo. Okay? Kung mag-heart attack ka na, talagang masakit na yung dibdib mo at hindi ka makahinga. No? At kung ano-ano pa. No? So, yun na yung present. Pero ang problema nating may mga anxiety disorder is future pa. Paano? Ang mahirap pa doon, ini-interpret yung simpleng sakit ng dibdib at hirap sa paghinga sa heart attack kaagad, no? Or yung simpleng hilo, ini-interpret na stroke na kaagad. So, yun ang problema, no? So, ngayon, importante talaga na ma-rule out ng mga doctors kung talagang may potential kayong ma-heart attack or ma-stroke, no? Titingnan dyan yung inyong blood pressure, titingnan yung cholesterol, triglycerides, at kung ano-ano pa. Pero tatandaan ninyo na maraming simptomas na kagaya ng mga pang-heart attack o yung sinasabi ninyong hilo na hindi naman talaga emergency. Okay? Kasi ang nangyayari lang, nakatutok kayo masyado doon, kaya ramdam na ramdam ninyo. No? So, kaya importante na masabi ng doktor, hindi, wala kang problema sa puso, wala, ang ganda rin ng resulta ng MRI mo sa utak, maganda yung flow ng dugo, mukhang wala kami nakikitang bara or anything. Kaya importante talaga na nakikita kayo ng doktor. Umiinom ako ng kape, no? At kadalasan sa tao may anxiety disorder, takot sa kape dahil sa nagagawang effect nito sa katawan. Yung kape makes you jitter, no? Nanginginig, nagpapalpitate kayo, nakaka-nervyos yung pakiramdam kapag umiinom ng kape. Pero patutunayan ko sa inyo na kahit ganon yung pakiramdam dulot ng kape, pwede tayong maging okay lang din. Okay? In general, life is actually difficult. No? Kasi we learn from every difficulty na ma-encounter natin sa buhay. So, ang point is, kung dati umiinom ka ng kape at tumigil ka na, hindi ang kape ang nagbago. Ang nagbago ay ang pag-iisip mo tungkol sa kape. No? Kung dati, meron siyang palpitations na effect or jittery, nanginginig ka, okay lang yon dati. Okay? Pero ngayon kasi nagbago na yung pananaw mo doon sa feeling ng palpitations at jittery. Ngayon, ang tingin mo na sa kanya, heart attack. Okay? Or possibility na heart attack. Samantalang dati, nung wala ka pang anxiety disorder, gusto mo yung ganun pakiramdam kasi gising ka, lalo na yung mga taong tatrabaho sa gabi. So, kailangan nila yung energy na yun, yung high, no, dahil sa caffeine na ginagawa. So, kung titingnan ninyo, ang problema talaga, hindi naman yung kape. But, yung interpretation ninyo doon sa nararamdaman ninyo, gawa ng kape. Naintindihan? Dati, umiinom ka ng kape, okay ka lang naman. Kahit may kaba-kaba ka. Pero ngayon, dahil may anxiety disorder ka na, yung tingin mo doon sa kaba-kaba ng pakiramdam na yon, kamatayan. So, ang layo ng diferensya, kaya talaga magiging miserable ka. Okay? So, ang point is, you need to learn that being uncomfortable or experiencing discomfort is okay. We have to learn, no, na matutunan natin na kahit nakakaramdam ako ng kaba, nervyos, jitter, lalo na kung may rason. For example, kape, yun talaga yung rason eh. Pero kadalasan sa may mga anxiety disorder, kahit wala ng kape, yung konting kibot na nararamdaman nila sa katawan ay ini-interpret nilang danger. Kaya kakabahan talaga tayo. So ang key here is konting kibot lang sa pakiramdam natin is not necessarily dangerous. Kaya lang kayo ganon kasi hypersensitive kayo at hyper-aware
na in reality, nararamdaman ng lahat ng tao yan, kaso ikaw, hala, 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 ganun na kaagad yung reaction ninyo. Kagaya nung kausap ko kanina, nanonood lang daw siya ng telepono, bigla siyang nahilo, nagpanic na siya. So sabi ko, anong interpretation mo? Inisip ko, stroke na ako. Ganun talaga mangyayari. Naku, may tumatawag pa, I have to cut this. So, pwede nyo akong kausapin, nandito po ilalagay ko para matulungan kayo na maging komportable sa inyong discomfort at mamuhay ng masaya at quality life. Okay, nandito lang po, mag-usap tayo, may bayad po. Pero dahil tulong ito, kayo magpipreso, hindi ako. Kapag fair sa akin, then fair sa oras, sa skills, at sa aking cognitive behavioral certificate, no, from CBT Australia, then schedule ko na kayo. Okay, bye!